So ngayon po, yung mga babaeng nakikinig, tutok na po kayo ngayon. At kung ano man ang ituturo ko ngayong araw sa gabay sa kalusugan, sana po ibahagi nyo po sa mga kasama nyo sa bahay, mga mahal nyo sa buhay, mga kaibigan. Kung mga kaaway, ibahagi nyo rin. Yan, love your enemies, kumbaga. Breast mass, breast lump, breast cancer. Yan po ang ating unang pag-uusapan. Alam niyo po ba na may tinatawag tayong reproductive system? Meron tayong tinatawag na respiratory system. May tinatawag tayong cardiovascular system. Doon sa reproductive system, kasama po dito yung mammary. Mammary. Naku, hirap pronounce, no? Mammary gland. Ano ba yung mammary gland? Well, ang pangkaraniwan na tawag natin, breast. Ang lalaki at babae may breast, di ba? So, posible mangyari na may breast cancer din ang isang lalaki. Bagamat hindi ganun kataas, nangyayari po yan. Breast cancer sa lalaki. Alam natin sa salitang Tagalog o salitang Pilipino, suso. Yan. So, kung may mga mababanggit po tayo mga salita ngayon, hindi po malaswa, no? Baka may mga conservative na nakikinig sa atin. Ano ba naman, doktor yan? Binabanggit yung suso ng babae. Yan po ang tawag dyan, di ho ba? May iba ba kayong tawag dyan? O bumper, yung iba ang tawag, bumper. Yung mga kalalakihan, di ba, mahilig sa mga babaeng malalaking bumper, sinasabi. Pero, nako, baka naman yung laki ng bumper na yan, bukol pala yan. Kaya kayo dapat medyo aware kayo. At the same time, mga babae, sinabi ko po ito nung Biyernes, nakakahiya kung kayo mismo ay hindi nakakaalam na meron kayong bukol sa breast. At ang nakaalam, ibang tao pa. Mas nakakahiya yun, di ba? So, kailangan makinig kayo dahil ang pag-uusapan po natin ngayon ay paano nyo po examinin ang sarili nyo. Yung tinatawag na self-examination. Pag-uusapan natin yan. So, ito na po ang ating lecture. Breast cancer. So, mammary gland, ang tawag po dyan sa breast. Yan pong salitang yan ay sino-shortcut sa salitang mama. M-A-M-M-A. Galing po yan sa Greek o kaya Latin na word na sinasabi ay breast. At yung mga bata o mga sanggol, pag sila'y nagugutom, maririnig nyo, mama, mama. Yan daw ay inuugnay nila na nagugutom ang bata o ang sanggol at gusto ng gatas ng ina. Yan. Kaya kayong mga lolo, wag ho kayo magsasabi na, mama, mama. Hindi pwede, ha? Pa mga bata lang yan. Okay. So, itong mammary gland o breast ay dinisenyo, particularly pag-usapan natin yung sa babae, ha? Kasi wala namang gatas yung sa lalaki. Pag-usapan natin yung sa babae, ha? So, itong mammary gland ay tinatawag na milk producing structure na punong-puno ng taba, mga fat cells. Kaya mga babae, kung malaking breast nyo, hindi humasel yan. Yan ay majority dahil mga fat cells na tinatawag. At na-influence yung paglaki ng breast ng isang babae mula sa kanyang pagdadalaga dahil sa mga hormones na unti-unting tumataas pag sila'y umabot sa tinatawag na adolescent. At yan ang humuhubog sa tinatawag na natin paglaki ng breast ng isang babae. Ang kumukontra naman, para hindi naman siya lumaki ng todo, ay yung tinatawag na androgen. So, ang babae may androgen at ang androgen ay isang halimbawa niyan ay testosterone. Meron din ang babaeng testosterone. Ibig sabihin, kung meron kang estrogen, pataas ng pataas, hindi palaki ng palaki ang breast nyo. Baka naman kasi laki naman ng basketball yan. So, meron kumukontra na to a certain age, hindi na po lalaki yan. Kung lumaki man, may kinalaman na minsan doon sa mga nag-gym at nadidevelop yung mga muscle nila sa breast. So, hindi na ganun kalaki. So, kung kayo po ay, for example, flat-chested, maliit ang breast ninyo, maski na mag-gym ka na mag-gym, hindi naman lalaki ng lalaki yan na kasing laki ng, halimbawa, kay Ethel Buba o kung sino mang artista na kilala nyo. Okay. Pero pwede rin kung papa-opera mo at papalagyan mo ng kung ano-ano. Kayong mga lalaki na medyo gustong lumaki ang breast, di ba? Sila'y pinapainom minsan ng mga hormones ng kababaihan dahil yon ay tumutulong magpalaki ng breast to a certain degree. Pero hindi naman maganda yon dahil pwede naman humantong sa cancer. Yan.
Haba, no? Umpisa pa lang mukhang hirap ipaliwanag no? So ngayon, ang kadalasan ng mga tanong ng mga babae, Doc, posible ba na magkaroon ako ng cancer sa breast? Ang makakapagsagot lang yan ay unang-una, walang doktor na pwede magsabi kung sino magkakaroon at sino hindi. Dahil hanggang ngayon, hindi pa matukoy yung specific na dahilan kung bakit nagkakaroon ng breast cancer ang isang babae. Bagamat may mga tinatawag na risk factors o mga bagay na pwedeng masabi natin na ito ang mga dahilan kung bakit pwede ka magkaroon. Pero hindi natin masabing 100% na yan ang dahilan. So, kailangan malaman muna ng isang babae na lahat ng babae, hindi porkit ang height mo 5'6", o kaya ang height mo ay 5'1", ang size ng breast nyo ay pare-pareho. So, hindi po yan mababase sa height, hindi mababase sa kalahi mo, kung anong size ng breast ng isang babae. So, irregular yan. Irregular ang size, irregular din ang shape, hindi naman pantay, minsan mas mababa ang kaliwa o kanan, at pagkakaroon ng mga bukol sa breast ay hindi naman sinasabing masama kagad. Normal sa isang babae na maaring may mga malilit na lump na tinatawag. Hindi po lump na lampara, no? Lump is L-U-M-P. O kaya maliit na bukol. Pero hindi po masamang bukol yan. Normal lang po sa isang babae. Kaya minsan pag may nakakapa ang isang babae, nag-worry agad. Pero majority ng bukol na nakakapa sa isang babae ay hindi naman masasabing cancerous. Ang importanteng malaman ay kung ito ba'y lumalaki, dumadami, o kaya napansin nyo sumasakit na, doon na dapat tayo magpunta sa doktor para masuri at malaman kung ano yung mga susunod na dapat na gawin. So, meron pong 5 uri ng pangkaraniwang bukol sa isang babae. Ang pinag-usapan, bukol po sa breast. Ang una ay yung tinatawag nating breast cyst. Pag sinabing cyst, parang saguyan na malambot na ang laman niyan ay may tubig lang sa loob. Yan po ay pwedeng hayaan lang, baliwala, at hindi po yan nagiging cancer. Ang tawag po dyan, breast cyst. Parang walang pinagkaiba sa yung sa ilalim ng balat ninyo sa braso. Halimbawa, may nakapakang bukol, maring baliwala naman yan at hayaan lang. As long as sigurado tayo na cyst lang yan at hindi po yan cancerous at pwedeng hayaan lang, hindi naman nakakapinsala. Pangalawa ay yung tinatawag nating infeksyon. Yung infeksyon, kadalasan narinig natin, breast abscess. Ito po yung nagkaroon ka ng infeksyon na may halintulad po natin sa nagkaroon ka ng tigyawat o kaya ng pigsa. Kaso, yung location kung saan ito napunta ay dun po sa inyong suso. Kaya ang tawag doon, breast abscess o kaya infeksyon. So, kung may salitang infeksyon, kadalasan ang binibigay natin ay antibiotics. So, maaaring binibigyan ng antibiotics orally o kaya may iba, pag matindi po yung infeksyon, pinapadaan sa suwero yung antibiotics. Maaaring kailangan i-confine sa ospital. Depende po sa lala ng kondisyon. Yung pangatlong uri ng bukol na pangkaraniwan sa mga babae at masasabi ko po na sa 10 babae na meron pong bukol sa breast, siguro mga 7 o 8. Ito po yung klase ng bukol, yung tinatawag na fibrocystic. Fibrocystic. Ibig sabihin nun, mga tumubo o namuulang na mga hibla o mga kalamnan. So yan po ay baliwala. Hindi rin po kailangan operahan, hindi rin dapat matakot na baka sabihin na, nako, baka may cancer na ako. Basta nakalagay dun sa examination, fibrocystic mass. Baliwala po yon. Yan ay may kinalaman lang dun sa mga pangangapal o pagtubo ng mga kalamnan sa inyong breast. Yung pang-apat na bukol po sa breast ay yung tinatawag na benign growth. Benign. Sa salitang benign, ito po ay bukol na hindi naman po cancerous at pwede rin hayaan o pabayaan. Ngunit may mga pasyente na kung sila po ay tinubuan ng bukol sa breast at talagang makirot, masakit, mabigat dahil sa sobrang laki na, imagine nyo, maski hindi naman po cancerous yan. Pero kasing laki po ng tennis ball o kaya ng ping pong ball. Napakalaki po nun at maaring sabihin nyo, para may nakadagan, para may naiipit na ugat, maaring advice ng doktor na tanggalin, operahan. Pero hindi na kailangan dumaan sa mga radiation,
chemotherapy o mga hormonal therapy dahil hindi naman po ito cancerous. Yung panglima na bukol naman na pwedeng mangyari sa isang babae ay yun ang tinatawag nating breast cancer. Malignan. Malignan, ibig sabihin ito po yung masamang bukol. At yan po dumadaan yung mga tinatawag natin na staging para malaman kung ano na po ang stage o ano na ba ang grado ng tumor na yan o ng bukol na yan. Kung ito po ay nandun lang sa isang lugar, ang tawag localized. Kung ito naman ay kumalat, ang tawag na nagmetastasize. Kung nagmetastasize, depende rin po kung nasaan ba umabot yan. Umabot ba yung cancer sa buto, sa atay, sa baga, at kung saan man, depende ang ibibigay na recommendation ng doktor sa paraan. Hindi ng gamutan, kundi sa pagkontrol ng paglala ng kondisyon. So yan yung 5 pangkaraniwan na bukol sa isang babae. Review ulit natin. Number 1, breast cyst. Number 2, infection na tinatawag nating breast abscess. Number 3, yung fibrocystic change o fibrocystic mass na baliwalang mga nagsama-sama mga hibla o mga kalamnan na namuo at naging bukol. Yung number 4, yung benign growth, yung hindi naman cancerous. And number 5, yung tinatawag na malignant tumor. So yan po yung 5 pangkaraniwan na naririnig natin na nakikita sa isang babaeng mga uri ng bukol. Ngayon po, kadalasang tinatanong sa akin ng mga pasyente, halimbawa, yung mga bata-bata pang mga misis na may alagang sanggol o kaya bata. Dok, ako'y habang nakahiga, yung anak ko naglalaro. Bigla na lang ako nasiko, bigla na lang tumalon, tumama sa akin yung tuhod sa dibdib. Ito po ba'y pwedeng maging cancer balang araw? Yan, kadalasang tanong. O kaya, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa breast. Yan po ba'y cancer? Bagamat yung natamaan, nabunggo, o kaya medyo nahawakan na medyo gigil na gigil. Halimbawa, yung anak nyo, gigil na gigil. Akala may melon, ganon. O kaya nasagi ng konti, mga ito ay hindi po humahantong sa pagkakaroon ng kanser. Maaring yung pagkatama ay nagbigay sa inyo ng pagbukol. Walang masama doon. Maaring pong laman o kaya dugo na namuo. Maaring mahalin tulad lang natin sa ulo na binatukan ni Mister. Si Mrs. o kaya baliktarin natin, si Mrs. binatukan si Mister, nagkaroon ng bukol, ganon din naman na nangyayari sa isang babae pag sila'y natamaan sa breast. So yung pangamba na baka ito'y cancerous, hindi po ito cancerous. Malinaw po yan. Ang tanong, nakakahawa ba ang cancer? Hindi rin po. Kung may kasama kayo sa bahay na may cancer sa breast, hindi po nakakahawa yan. Maski na makipag lips to lips ka dyan, inumin mo yung pinag-inuman niya, gamitin mo yung kutsara niya, hindi ka na mahahawa dyan. So malinaw po yan. Hindi rin pwede yung nahangina, nahihiwalay mo yung mga damit niya, yung mga panyo, hindi rin po ganon yan. So mahalagang malaman natin, ano po yung mga risk factors? Ano po ang mga pwedeng sabihin na dahilan ng pagkakaroon ng breast cancer? Sa ating pagbabalik, yan ang ating pag-uusapan. What are the risk factors na pwedeng sabihin na ito'y maaaring magbigay sa inyo ng cancer? So huwag kayong aalis, dyan lang po kayo, at syempre, dito rin lang po ako, dito sa Gabay sa Kalusugan. Sa ospital, may dumating na sulat sa isang pasyente. Sir, meron po kayong sulat. Buka to sa nobya nyo. Pakibasa mo nga, doktora. Ito po sulat niya. Dahil masyado akong abala sa aking trabaho, hindi kita madadalaw dyan sa ospital. Pero huwag ka mag-alala. Dadalaw ako sa burol mo. Dr. Gary C. ang ating gabay sa kalusugan.